itong mga senador din na pro Duterte, windang na din sila, di na alam gagawin ng mga pro Duterte senators. Tingnan nyo nakikita nyo ba si Bongo? Nakikita nyo ba si Bongo? Ang nagsasalita lang dun sa stage, si Cayetano at saka si Amy Marcos. Saka siyempre si Marcolet. Wala si nakikita nyo ba si Loren Legarda? Wala. Hindi nagsasalita doon. Yung natitira na lang na mga senador ng Duterte, siyempre wala na, siyam sila, 'di ba? Siyam. No? Siyam sila. 11 yan, kaya lang siyempre si Bato nagtatago. Si Jinggoy nakakulong. Di 9 na lang sila, 9. Ngayon yung 9 na yan, si Marcoleta may kaso, kakasuhan na. Mawawala na rin yan sa susunod na araw, makukulong na yan. Pagkatapos, si Bongo, hindi mo rin makita kasi para kay Bongo, ayaw ko na munang sumama dyan sa na yan. May problema din ako, baka lumabas na yung arrest warrant, arestuhin din siya. Yan, si Bongo yan. Si Robin Padilla, nanahimik ngayon eh. Nanahimik ngayon si Robin Padilla eh. Bakit? Iniimbestigahan na siya dun sa pagpatakas kay Bato. Iniimbestigahan na siya. Ang medyo malakas ang loob, si Amy Marcos. Kasi ang iniisip siguro ni Amy Marcos, mabait naman si Bonggit. Tawag niya sa kapatid niya kay Bongbong, kay PBBM Bonggit eh. Mabait naman yan si Bonggit, hindi ako kakasuhan yan. Hindi ako kakasuhan yan. Yun siguro yung iniisip ni Amy Marcos. Pero malinaw, nagkakanya-kanya na ngayon yung mga DDS na mga senador. Ang nagsasalita na lang doon sa rally ng INC Amy Marcos, si Cayetano at saka si Marcoleta. Siyempre si Cayetano, alangan namang hindi siya magsalita doon. Siya ang leader nila eh. Pero yung magkapatid na Villar, hindi mo na makita, Hindi mo na makita. Bakit hindi mo makita yung magkapatid na Villar? Ay marami rin silang problema eh. Marami ring problema yung mga Villar. May mga kaso sila sa DOJ, ongoing ang preliminary investigation. Yung mga negosyo nila, ang daming kasong kinakaharap. Insiders trading, manipulation ng mga shares, overvaluation ng mga properties. Ano yun? Tambak yun. Tambak yun, mga kabunyog, mga kababayan. Baka, ito pa baka, itong paglitaw na ito ni Bunuan bilang state witness, baka magtestigo pa si Bunuan kay Mark Villar. Siyempre maraming nalalaman si Bunuan. Pagdating niya, pag-upo niya bilang DPWH Secretary, pwedeng sabihin niya yung mga natuklasan niya na pinaggagawa nila Mark Villar nang si Mark Villar pa ang secretary. 'Di ba? Ang secretary ng DPWH panahon ni Duterte si Mark Villar eh. Kailan ba nagsimula o lumaganap ng todo itong mga flood control na ito? Kay Duterte pa, nagpatuloy lang sa ilalim ni PBBM. 'Di ba? Di ba? Ano yan, mga kabunyog? Kaya yung mga Villar, nakita na nila yung nangyari kay Chis Escudero eh. Nakita na nila yung nangyari kay Cayetano. Ay kay Joel Villanueva. Tapos si Marcoleta, sa totoo lang, si Marcoleta siguro hindi niya rin maisip na talagang kakasuhan siya. Posibleng arestuhin at makulong. Bakit? Aarestuhin ba naman ako? Kakasuhan ba naman ako? Iglesia ni Cristo ako. Maimpluwensya ang kinabibilangan kong sekta ng relihiyon. Hindi ako basta-basta magagalaw. Siguro ganyan yung iniisip ni Marcoleta eh. Pero dito makita, hindi. Hindi. Talagang talagang ang latest na statement ni Ombudsman Boying Rimulya, sabi niya walang nabago. Tuloy ang kaso, 'di ba? Nothing has changed. We will file the case. Kaya yan mga kabunyog, mga kababayan. Yung palang nangyari kay Jinggoy, kitang-kita na nila, wala sila, hindi sila makapurma doon kay Jinggoy. Hindi sila makapurma. Iniskorta na lang ni Marcoleta sa
ni Amy Marcos tapos ni Peter Cayetano si ano Marcoleta ay si Jinggoy para naman ipakita na hindi nila ito pinababayaan. Pero hindi siguro iniisip ni Marcoleta na kakasuhan siya. Akala niya mga ano lang 'yon, mga bluff lang 'yan. O ngayon kakasuhan talaga eh. Ha? Hindi sa totoo lang. Oh, ay siyempre yung iba pang natitirang senador diyan na may mga problema tulad ng magkapatid na Villar, dami nilang kaso sa ano DOJ. Ha? Huwag nilang sabihin na inimbento na naman. Oh, yan. Yan ang problema diyan. Pag kinasuhan si Mark Villar sa si Camille Villar, sasabihin na naman nila inimbento, gawa-gawa na naman yung kaso. Ha? SEC ang nag-ano nun. Securities and Exchange Commission, insiders trading sa manipulation ng mga ano, ng mga manipulation ng mga shares, ano? Ano 'yan? Overvaluation ng mga properties. O ano 'yun? Krimen 'yun sa security sa ano, sa corporation code, bawal 'yun. Ha? Kaya ano 'yan, problemado yung kampo ng Duterte. Yung mga senador nila, ngayon nila nare-realize seryoso pala 'to. Mabigat pala 'to. Hindi yata yung sinasabi ni Cayetano, pagkatapos ni Marcoleta, malamang iisa-isahin. Eh, talaga naman, ha? Pero ang problema kasi sa kanila, hindi naman gawa-gawa yung mga ebidensya eh. Hindi naman gawa-gawa yung mga ebidensya. Seryoso talaga eh. O, halimbawa si Marcoleta. Yung ebidensya kay Marcoleta, siya naman ang pinanggalingan eh. Di ba? Sa kanya naman ang galing yan. Tapos si Ruben Padilla. Ang kaso ba ni Ruben Padilla nakakaharapin ay gawa-gawa lang? Imbento? Hindi. Pinatakas niya naman talaga si Bato eh. Di ba? Di ba mga kabunyog mga kababayan? Kaya ang problema talaga, ang problema ng kampo ng mga Duterte, itong mga senador na kampo kay Duterte, sasabihin lang nila pinupolitika sila. Sasabihin lang nila gawa-gawa lang yung mga kaso. Hindi. Hindi gawa-gawa yan. Yung kaso ni Padilla, kung tinuloy yan, hindi gawa-gawa yan. Kasi totoo namang pinatakas nila si Bato de la Rosa. Diba? O anong kaso yon? Obstruction of justice. O, sasabihin mo ba na gawa-gawa lang yung obstruction of justice? O, si mga Villar, hindi naman gawa-gawa yung kaso nila. Securities and Exchange Commission ang nagkaso sa kanila. O, di ba? O kaya ngayon, anong ginagawa ni Ruben Padilla? Nakikita nyo ba sa rally? Hindi muna. Kasi siya rin may mga problema rin eh. Bagamat available naman yung kay Padilla. Pero problema pa rin yan. Kaya ano ito mga kabunyog mga kababayan? Yung magkapatid na Villar. May problema rin sila. Sa susunod yan, si Alan Peter Cayetano. Si Alan Peter Cayetano, malamang maiimbestigahan na rin yan. Kaya ano ito mga kabunyog, hindi naman yan pamumulitika eh. Hindi yan. Ang mahirap yung gawa-gawa yung mga kaso. Ang mahirap yung inimbento ang mga ebidensya. Katulad ng ginawa nila Duterte kay Leila de Lima. Yun ang napakasama. Pero kung itong kay halimbawa, ito bang kay Marcoleta, inimbento ba to? Hindi. Hindi. Siya naman ang nag-provide ng mga ebidensya laban sa kanya. Nasumbrahan yung kanyang arogansya. Pag nagsasalita si Marcoleta, alam mo, Jen? Alam mo, Jen? Yun. Yun ang problema. O ngayon, ang ginamit kay Marcoleta, yung mga sinabi niya rin. Di ba? Hindi niya na mababawi yun. Ano yan? Laban-laban, bawi-bawi. Tapos si Villanueva, si Padilla, kakasuhan niya ng obstruction of justice, gawa-gawa na naman ba ang ebidensya? Hindi. Pinatakas nila naman talaga si Bato de la Rosa. Ano ang palusot ni Padilla? Ano lang naman, nakiusap lang naman sa akin, makisabay daw paglabas niya, pauwi na daw siya ng bahay, nagsabi daw si Bato de la Rosa, pwede bang makisabay? Anong klase? Yan mga kabunyog mga kababayan. Kaya itong mga pro-Duterte na mga senador, windang sila ngayon. Windang sila. Hindi, sa totoo lang.
O yun. Kaya ano ito, mga kabunyog, mga kababayan. Hmm? Eh, sabi ni Cayetano, iisa-isahin daw sila. O tapos si Amy Marcos. Si Amy Marcos nagsabi na si Yussi Claire Castro. Imbestigahan 'yan si Amy Marcos. Kasi kapatid yan ng Pangulo pero nagkakalat ng fake news. Pangalawa, ang mga sinasabi niya, ang mga talumpati ni Amy Marcos ay naghahasik ng galit. Kumbaga, ginagalit niya ang taong bayan laban sa administrasyon ng kanyang kapatid. Dapat daw imbestigahan na yan. O yun. Yun ang O yun. Mukhang gagawin na yan ng NBI. Iimbestigahan na yan si Amy Marcos. Ayan, mga kabunyog, mga kababayan. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.